Black Communications. For reliable information that sticks. Good day, ladies and gentlemen. Rosa here of Splat Communications. Our video for today is about our in-depth study in the Maisog More Rally series being undertaken by former President Rodrigo Duterte and his supporters. What are its real motives, why the Filipinos should not support it, and why it is doomed to fail because it serves only the personal interests of the few and not the greater majority of Filipinos. May we take this opportunity to request those who have not subscribed and followed yet to please do so? Kindly make it a habit to share your thoughts in the comment section. Also, share our videos so you can help spread accurate information to fight the spread of fake news. Thank you. Lastly, may we also request for you to support our channel membership? For small amounts per month, you can greatly help us continue what we do. Being channel members shall provide you with awesome perks and surprises. Thank you. As requested, let us start now with our shout-outs within our full channel intro. Shout-outs. Mommy PR. Hello everyone. Jessica Kawamura. Elizabeth Alvier. Leonardo Manansala. Dan Villarreal. Jovito Garcia. Loreto Tandok. Teresita Domingo. Ronel Acido. Bo Cap. Ramon Ramos. June Aranjo. Tassi Javier. Jerry Cruz. Roland Toriao. Rin Jamila. Jonel Salinas T. Chicho Franco. Jeremy Magnoti. Sino si Edding? Maria Teresa Alvarez. Jeprock Favors. Dante Domingo. Roma Morales. Estela Rosa. Tumindig kayo! Roderick Padada. Zipexo. Mars Meron Campos. ding titindig Ferry sa tabi Coy. nyo. At para Bernard lang Yapi. sigurado, Tom Arreglo. Nomura Babiru. Zosimo P. Jamel Ortal. Arnolfo Fernandez. Teresita Rosas Coson. Estela Rosal. Corenta. Manuel Valdez. Flor Pedro. Victorino Bolivar. FAC. Ariel Aldeza. Emmanuel De Ferio. Emilin Shaco. Romel Arabis. Emily Abenido. Don Juan. Sonia Bautista. Ismail Inductivo. Angelita Generalao. Ang Maisog Murali Serye, Motibo at Epekto. Ang Maisog Rally, na pinamumunuan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay nagdudulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Habang ang ilan ay nagpapahayag ng suporta, ang iba naman ay nagtatanong kung ang mga rally na ito ay naglilingkod lamang sa pangsariling sa interes ng mga Duterte. Ang mga nagsasalita sa rally ay pawang mga naalis sa kasalukuyang administrasyon o yung mga umaasang mabibigyan ng posisyon. Mga ampalaya. Marami sa kanila ay nakaangkla ang pagpapagalit sa mga tao gamit ang fake news at disinformation. Katulong ang mga vlogger at influencer para magpakalat ng mga akusasyong walang basehan. Basta utuin, galitin ang kawawang mga Pilipino na bulag sa katotohanan ukol sa kanilang puon na si Rodrigo Duterte. Pagsuporta sa charter change, sa mga rally, ipinahayag ni Duterte ang kanyang oposisyon sa mungkahing charter change ng kasalukuyang administrasyon. Paulit-ulit niya itong binabanggit. Pero noong kanyang termino ay nagkaroon din naman siya ng mga naunang pagtatangka na isulong ito, 2 beses pa.
Tila nagbago ang kanyang tono at sinabi niyang okay lang sa kanya ang charter change kung hindi ito mag-apply sa mga kasalukuyang opisyal at sa mga susunod na mga ihalal pa lamang. Di po ba halatain na ang ganitong pananaw ay maaaring direktang makabenepisyo ay ang kanyang anak na si Sara Duterte, na kasalukuyang naglilingkod bilang pangalawang Pangulo at Sekretary ng Department of Education. Patakaran sa panlabas na ugnayan patungo sa China. Ang patakaran ni Duterte patungo sa China ay itinuturing na patakaran ng pagsunod, tulong, at personal na pangangalaga. Ang kanyang panig sa China ay nagdulot ng malaking pamumuhunan ng China sa kanyang pinakamamahal na Davao City. Ang ganitong sitwasyon ay maaaring ituring na isang pagtatangka ng China na magpatibay ng kanilang posisyon sa Davao at sa Mindanao. Imposible po ba na walang kinalaman ang China dito sa pagkilos na ito? Saan nanggagaling ang kanilang pondo? Alam na po ng mas nakakaraming Pilipino ang kasagutan. Maisog rallies. Ang mga maisog rally na pinamumunuan ni Duterte ay isang planado at organisado na pagtatangka na magpainit ng damdamin ng publiko laban sa kasalukuyang administrasyon. Ilang beses nang hinimok na magbitaw sa pwesto ang kasalukuyang Pangulo na halal ng taong bayan at napakaraming beses na rin nanawagan sa mga militar at kapulisan na mag-withdraw o bawiin ang suporta sa Commander-in-Chief. Ilang beses na binalahura, pinagmumura di lang ang Pangulo pati ang kanyang pamilya. Nililihis ng maisog rallies na ito ang mga tunay na issue na kinakaharap ng pamilya ni Duterte. Ang secret deal sa China, ang 51.7 billion na allocation sa distrito ng kanyang anak na si Congressman Pulong Duterte at marami pang iba. Sa halip ay binabaling ang personal na atake sa kasalukuyang Pangulo. Posibleng mga benepisyaryo, kung maalis ang kasalukuyang administrasyon, maaaring magdulot ng spekulasyon na si Duterte o ang kanyang anak ang maaaring magkabenepisyo. Kung sila ay magtatagumpay, si Sara Duterte ay kasalukuyang ang pangalawang Pangulo gagamit ng natitirang 4 na taon sa termino ng Pangulong Marcos Jr. Bukod pa dyan ay maari pa siyang tumakbo muli bilang Pangulo sa 2028 at kapag nanalo. Magiging total na 10 taon ang kanilang magiging paghawak sa kapangyarihan hanggang 2034. Nakatapos ng 6 na taong termino si dating Pangulong Duterte sa tulong ng China, kahit umalma ang buong daigdig sa mga libo-libong namatay na mga Pilipino sa kanyang madugong drug war. Sa kasaysayan ng Pilipinas, siya lamang ang nakatapos ng termino na agad nakikialam sa politikal na galawan ng sumunod na administrasyon. Nagkaroon ng messianic complex ang matanda na siya, at siya lang ang may dalang kasagutan sa paghihirap ng mga Pilipino. Sa kanyang interview ng Global Times China, ay ipinahayag niya na kung papahintulutan ng Panginoon at siya ay magiging Pangulo ulit, ay kanyang babaguhin ang mga hakbangin at foreign policy ni kasalukyang Pangulong Marcos Jr. at muli niyang ilalapit ang Pilipinas sa China. Sa paghahangad na maging Pangulo muli, di po ba masasabi itong kasakiman sa kapangyarihan? Siya ang nagbibintang kay Pangulong Marcos Jr. na gustong magpalawig ng kapangyarihan siya tong tila atat na makabalik sa Malacanang. Ano po ang tingin niyo sa mga Pilipino? Di marunong mag-isip. Takasan ng International Criminal Court, posible kaya na kung gaano siya katakot sa China ay gayon din ang takot niya sa Assisi. Talagang dama ang takot ng dating Pangulo na makulong sa dahagi ukol sa investigasyon ng International Criminal Court sa kanilang tinatawag na madugong Crimes Against Humanity, kung saan mahigit 6,000 Pilipino ay pinatay ng walang paglilitis sa kanyang madugong kampanya laban sa iligal na droga. Sa napipintong paglalabas ng Assisi ng warrant of arrest, masasabi po ba na talagang personal na adhikain ng dating Pangulo na mapalitan ang kasalukuyang pamahalaan upang masiguro na siya ay hindi mapapanagot sa mga nangyaring pagpatay sa libo-libong mga Pilipino? Ang tanong mga kababayan, dapat nyo bang suportahan ang ganitong mga galawan? Papayag ba kayo dito? Ano po ang masasabi niyo rito? Maari lamang pong pakitala ang inyong saloobin sa comment section. Dito na po nagtatapos ang ating video.
Hanggang sa muli po. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng Splat Communications, Wina po ito. Maraming salamat. Till next time. Stay safe. Wina out. Bye.